Malinaw na malinaw eh. Yung inyong idolo, tinawag ang Diyos na stupid. Minura ang Papa sa Roma. Minura ang mga pari. At ilang beses niyang sinabi, stupido daw ang Diyos. Malinaw. Well, makikita naman natin sa mga gawa niya eh. Godless. Godless. Walang Diyos. Erehes. Kitang-kita naman natin, di ba? Sa kanyang pamumuno, 30,000 plus extrajudicial killings. Ang taong may Diyos, hindi papatay. Dahil sabi nga sa Biblia, ika-6 na utos, huwag kang papatay. Kaso ang daming namatay. Kasi nga, walang Diyos. Yan ay isa sa napaka-visible na ebidensya na wala siyang Diyos. Dahil sa kanyang pamumuno, napakaraming namatay. Diba? Kaya mga kaibigan, kahit anong gawin yung pagtatanggol, wala talaga. Ang tatay nyo, walang Diyos. No? Ang sabi sa Exodus chapter 20 verse 13, huwag kang papatay. Ulitin ko ha, Exodus chapter 20 verse 13, huwag kang papatay. Ano? Pero ang ginawa niya, my order is shoot to kill. Alam niyo ito ha, ang tanging dapat siyang gawin ng tatay niyo, magsisi sa kanyang makasalanan, acknowledge niya na nagkasala siya, acknowledge niya na marami siyang najugi, humingi siya ng tawad sa lahat ng mga pamilya ng mga biktima. At ang Diyos, ready na patawarin siya. At ready na i-embrace siya kahit siya ay makasalanan. Pero siyempre sa batas ng tao, magbabayad pa rin siya. Pero ang kagandahan, mapapatawad siya ng Diyos. Yun lang ang dapat gawin ng tatay niyo, humingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan. Kaso anong sabi? Hindi daw niya pinagsisihan lahat ng nagawa niya. Diba? Sabi ni Sarah, nakausap niya ang tatay niya at ang sabi ni Sarah, wala siyang pinagsisihan sa lahat ng kanyang nagawa. Diba? So kapag ganyan, wala kang pinagsisihan sa lahat ng ginawa mo na mga mali, walang kapatawaran. Walang kapatawaran yan. Diba? Ganyan lang yan guys Walang kapatawaran. Hindi siya mapapatawad ng Diyos dahil hindi siya humihingi ng tawad. So yan ang inyong iniidolo. Isang tao na walang Diyos. Kaya naman siya ay nakatsugi ng 30,000 plus. Kaya naman siya ay bastos sa mga kababaihan. Bastos ang bunganga. At kaya naman sa kanyang pamumuno, panay lang pangungurakot. Dahil wala nga siyang Diyos at wala siyang iniintindi kundi ang kanyang sarili. Alam nyo, gising na ang taong bayan gising na ang taong bayan. At hindi nyo na kami maluloko. Hindi nyo na kami mabibilog pa ang aming mga ulo, no? Kaya, wala na. Hindi na kami magpapabudol. Hindi ito binigay ninyo. Binigay ito ni Kristo. Sabi ni Jesus Christ, magmura ka ng magmura para matauhan mo yung kablo niya. Kita niyo? Pinagbintangan pa si Jesus Christ na tinuruan daw siya na magmura ng magmura. Kita niyo? Nagturo ba ang Diyos na magmura ang tao? Kahit kailan hindi nagtuturo ang Diyos na magmura ang tao. Dahil ang sabi ng Diyos sa Roma 3 verses 13 to 14,
Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan, pananalita nila'y pawang panlilinlang, ang labi nila'y may kamandag ng ahas. Puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Ulitin ko ha, ulitin ko. Ito ang sabi sa Biblia. Roma chapter 3 verses 13 to 14. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan, pananalita nila'y pawang panlilinlang, ang labi nila'y may kamandag ng ahas, puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Diba? Yan yon mga kababayan, no? So, ang sabi ko nga, alam mo, dapat maging panatiko ka sa Diyos. Maging panatiko ka sa Diyos at huwag mong ipagpapalit ang Diyos sa kahit kaninong tao. Ikaso ang ginagawa ng mga DDS, pinagpapalit nila ang Diyos. Okay lang sa kanila kahit wala silang Diyos, kahit na hindi sila manampalataya sa Diyos, okay lang sa kanila. Basta andyan si Duterte. Itong sasabihin ko sa inyo mga DDS na nanonood sa akin ngayon, isang araw, hindi natin alam, bukas, sa isang buwan, o sa makalawa, baka may mangyaring trahedya sa buhay ninyo. Baka may magkasakit sa inyong pamilya, baka magkahirap-hirap kayo, at may malaking malagim na mangyari sa inyong buhay. Wag na wag ninyong sisihin ang Panginoong Diyos. Baka pagdating ng araw na iyon, saka kayo magdasal, saka kayo manalangin, at saka kayo tumawag sa Panginoon. Itong sasabihin ko sa inyo, mahuhuli na ang lahat. Kasi ngayon pinagpapalit nyo ang Diyos kay Duterte. Okay lang sa inyo kahit wala kayong Diyos. Okay lang sa inyo kahit hindi kayo manampalataya sa Diyos. Kahit murahin ang Diyos, okay lang sa inyo. Ito, the wrath of God. Ang karma. Dili gyud magsaba. Kaya mga DDS, huwag kayong magtataka kung sa mga darating na araw makaranas kayo ng dilubyo sa buhay ninyo. Huwag kayong magtataka. Dahil pinagpapalit niyo ang Diyos kay Duterte. Na kahit nakikita niyo na ang taong inyong sinusuportahan ay minumura ang Diyos at walang Diyos at ini-encourage pa ang mga tao na huwag maniwala sa Diyos, ay sinusuportahan niyo pa rin. Kaya mga DDS, huwag na huwag niyong sisisihin ang Diyos. Pag may nangyari sa inyo sa mga susunod na araw, pag may nangyari sa inyo na trahedya sa inyong buhay, huwag na huwag yung sisihin ang Diyos. At huwag na huwag kayong magdadasal sa Kanya. Dahil wala nang saysay ang inyong panalangin. Huli na ang lahat. Dahil pinagpalit niyo ang Diyos kay Duterte. Diba? Kaya, sige lang, gawin nyo lang ang gusto nyo. Warning ko lang naman sa inyo yan eh. No? Warning ko lang yan sa inyo dahil the wrath of God, ang galit ng Panginoon, hindi mo masasabi kung kailan yan darating. Huwag niyong sisihin ang Panginoon kapag dumating na sa inyo ang trahedya. Yun lang masasabi ko, no? Kaya ingat-ingat kayo mga DDS dahil ang sinusuportahan nyo, minumura ang Diyos. No? Ingat-ingat kayo. Yan. Ingat lang mga DDS, no? Ingat. Mabalik tayo doon sa ating usapan, no? Na etong ano guys, no, etong mga sa confidential funds ni BP Sara Duterte ay yung mga recipient nga, no, sina Amoylio, Fernan Amoy, Jog de Asim, no, ito yung mga nakatanggap umano ng confidential funds ni BP Sara Duterte. Mga team Amoy Asim. Sandali, tingnan natin yung video, may video niyan eh.
Tingnan nyo ito guys, ito yung video. Ortega V, ang dagdag na pangalan ng mga tumanggap umano ng confidential funds si Vice President Sara Duterte na tinawag niyang Team Amoy Asim. Ayun. Kabilang po sa mga pangalan na nakatanggap umano ng confidential funds ay Amoy Leo. Amoy Leo. Fernand Amoy. At Jug Di Asim. Matindi ito ha. Ayon sa mababatas, ang nasabing mga pangalan ay sinumiti muna ng Department of Education at saka Office of the Vice President sa Commissioner Audit ay walang birth, marriage o death records sa database ng Philippine Statistics Authority. Ayos, kamag-anak naman yata ito eh. Amoy Leo, Fernand Amoy, Jug Di Asim. Ngayon, konensyon ng pangalan na parang gawa-gawa lang naman oh. Ay ano pa, hindi ba ganun na nga yun? Kasunod na rin ang mga pangalan na may kinalaman sa chichirya, cellphone at saka prutas. Hiningi na ng GMA News Online sa pamagitan ng Office of the Vice President ang komento ni Vice President Duterte at ilalathala ito kapag mayroon na. Pero nauna nang sinabi ni Vice President Duterte na walang naging maling paggamit sa confidential funds ng kanyang tanggapan. Pera manong balita! Yan. So, tama po yan, mga kaibigan, Yan, puro mga amoy asim. Yan, puro mga gawa-gawa, mga kaibigan, ng mga pangalan, So, ang sabi nga mga guys, walang lusot. Walang lusot si VP Sara Duterte. Yan, pinaka magandang termino. Walang lusot si VP Sara Duterte. Bakit? Bakit wala siyang lusot? Guys, kayang-kayang patunayan. Napatunayan na nga sa Congress eh. Lalo-lalo na sa Senate trial. Napatunayan na eh. Walang lusot. Guys, doon pa lang sa ang SDO. Ang SDO, winidraw yung pera. Winidraw. Pagka-withdraw ng pera, nag-instruct agad si VP Sara ibigay sa kanyang VPSG, sinala Chika. Guys, ano ba ang trabaho ng mga VPSG? Ang VPSG, yan po, katulad po yan ng PSG, ng Presidential Guard. Ang VPSG, yan po yung Vice President na mga guard, kumbaga, mga bodyguard niya, mga security niya, VPSG. Hindi trabaho ng VPSG na mag-disburse ng pera. Ang SDO, ang nagdi-disburse ng pera, sila ang may katungkulan na mag-disburse ng pera. Pero ang nangyari po sa opisina ni Sara Duterte, ang mga VPSG ang nag-disburse ng pera. Napatunayan po yan sa Kongreso. Inamin ng mga SDO na hindi nila alam kasi ang instruction ni BP, ibigay ang pera sa kanyang VPSG. Kaya nga wala silang alam sino si Mary Grace Piatos, sino si Cocoy Villamin. Totally zero, wala silang alam. Kasi nga, hindi naman sila ang nag-disburse ng pera. So doon pa lang nga guys, doon pa lang napatunayan na kagad eh. Kaya wala talagang lusot si VP Sara Duterte. Wala talaga siyang lusot. Pag balibaliktarin mo man ang buong mundo, wala talaga siyang lusot dito. Dahil kitang-kita ang anomalya. Okay, mali yan eh. Nakalagay sa batas, sino ang magdi-disburse ng pera? Ang SDO, hindi ang VPSG. Diba? Sino dito ang makakapagsabi na VPSG ang dapat na mag-disburse ng pera? Sige nga, tingnan ko nga kayo mga DDS. Sige nga, mga DDS. Pakita nga kayo ng circular or ng sa batas natin na ang VPSG ang dapat na mag-disburse ng pera. Sige nga. Kinahamon ko kayo. Pag meron kayong maipakita, bigyan ko kayo 1 milyon. Sige nga. Meron akong 1 milyon sa bangko. Bibigay ko sa inyo. Pag may maipakita kayo na naayon sa batas na ang VPSG ang dapat na mag-disburse ng pera, ibibigay ko sa inyo ang 1 milyon. Sige nga.
Wala kayong masabi. Kasi, mali talaga. Sabi ko nga sa inyo,